Taong 2006, bandang alas 5 ng umaga, sa malamig at mapanghing, may halong alat na hangin ng Bunuan Gazette, Dagupan City. Isang mangingisdang pauwi na galing laot ang nakakita sa bangkay ng isang lalaki. Nakadapa ito sa buhangin. Ang katawan ay halos nakalubog na sa umiikot na alon at para bang sinadyang itapon sa dagat para hindi na matagpuan. Nang lumapit ang awtoridad, tumambad ang mukha na basag sa tama. Senyales ng matinding pananakit bago pa man namatay. Punit-punit ang damit nito sa gilid at halatang dumaan sa matinding paghihirap. Wala itong ID, wala ring wallet. Sabi ng mga kapitbahay na paulat na nawawala si Tonton matapos sumakay sa isang dark-colored SUV. Ayon sa mga nakakita, kusa siyang sumama at parang kilala niya ang taong nasa loob ng sasakyan. Walang nagtaka dahil madalas si Tonton na makipagbarkada at makipagkita sa kung sino-sino. Pero ngayong nakahandusay na ang katawan niya sa baybayin ng Dagupan, isa lang ang tanong, sino ang gustong pumatay kay Tonton Flores at bakit kailangan pang itapon ang katawan sa dagat? Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang buhay ni April Madison, ang live-in partner ni Tonton. Kasi parang dito nagugat ang lahat ng mangyayari sa kwento. Nobya ni Tonton Flores, taong 2006 bago pa sumabog ang kwento ng bangkay sa Dagupan. Hindi ito alam ng karamihan. Sa paningin ng mga nakakakilala sa kanya sa Urdaneta, isa lang siyang simpleng dalaga. Maganda, maputi, maamo, palabati, at tahimik. Hindi mo mahahalata na may tinatagong mundo sa likod ng mga ngiting pinapakita niya tuwing umaga. Sa mga kapitbahay, normal lang ang buhay niya. Minsan umaalis ng nakadress panggabi. Minsan naman umuuwi ng madaling araw na parang galing sa isang lugar na ayaw na niyang ikwento. Pero ang hindi alam ng marami, si April ay matagal nang umiikot sa mundo ng mga babaeng tinatawag nilang escort service. Hindi siya nagtatrabaho sa bar, hindi siya umaakyat sa stage, at hindi siya nagsasayaw para makakuha ng customer. Hindi siya kagaya ng mga babaeng nasa club lights o sumasayaw sa ilalim ng maingay na tugtog. Mas malinis tingnan ng estilo niya, mas social, mas tahimik pero mas delikado. Siya yung uri ng babae na hindi mo makikita sa club, pero makikita mo sa loob ng mamahaling sasakyan, nakaupo sa likod, naka-mini dress, naka-perfume na mabango, pero mura lang, at nakangiting parang wala siyang pinoprotektahan kundi ang sarili niya. Sa industriya nila, iba ang tawag sa kanya, walker, o minsan boy king kapag pinapapunta sa motel ng mga kilalang lalaking ayaw magpakita sa publiko. Kumikita siya hindi sa pagod, kundi sa kung gaano siya kagaling, makipag-ayos, makipaglaro, at kung paano niya napapaligaya ang isang lalaki sa kapirasong langit na dala at nakakabit sa katawan niya. Sa madaling sabi, depende sa performance niya pag nasa kama na. Easy money, mabilis na pera. Pera na hindi niya kailangan trabahuin ng mahaba. Isang gabi lang minsan, sapat na para mabayaran ng upa, makabili ng damit, at makaipon ng kaunting pangarap na hindi niya naman kayang abutin. Matalino si April. Hindi siya naglalakad sa kanto ng basta-basta. Laging may ka-text, laging may contact, laging may kausap na handler na hindi niya man lang nakikita ng personal. At dahil sa ganda niyang mapanlin lang, yung maamong mukha, yung inosenteng mata, yung payat na katawan na marunong magdala, maraming lalaki ang nabibighani sa kanya. Mga negosyante, politiko, mga seaman na bagong uwi, mga driver ng private cars, mga pulis, at minsan, pati mga lalaking may pamilya na kumakagat sa alindog ng pangangatawan niya. Sa likod ng lahat, meron siyang isang simpleng dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi dahil sa luho, hindi dahil sa pagiging liberated, kundi dahil sa kailangang kumita. Walang tumutulong sa kanya, walang sumasalo. Maaga siyang humiwalay sa pamilya dahil katulad ng karamihan sa ating mga Pinoy, magsasaka at maglulupa lang ang kanyang mga magulang sa probinsya nila sa Bicol. Mahirap ang buhay nila doon, kaya kung saan-saan siya napadpad sa paghahanap ng kaginhawaan. Nakarating siya ng Maynila, pero kalaunan napunta rin siya sa Pangasinan. Maaga niyang natutunan na sa mundong ito, kung wala kang pera, wala kang buhay. Tanggapin man natin o hindi, iyon ang masaklap na katotohanan. Kay Tonton naman na boyfriend ni April,
ay isang lalaking 4 na taon ang tanda sa kanya. Tonton Flores, taga Urdaneta din. Sa unang tingin, mukhang maamo at mabait si Tonton. Naka-gel palagi ang buhok, laging nakapolo kahit wala namang pupuntahan, at mahilig magyosi sa gilid ng tindahan na parang wala siyang problema sa buhay. Pero ang totoo, si Tonton ay isang batugan, isang papogi na ang estilo ay happy-go-lucky, yung tipong akala mo anak ng mayaman kung pumorma. Pero sa bulsa niya, halos pamasahe na lang ang laman kahit walang trabaho si Tonton, kahit hindi siya marunong magbanat ng buto, kahit hindi niya kayang saluhin. Si April, sa hindi niya maintindihang dahilan, naniniwala pa rin sa kanya. Iniisip niya na balang araw, baka si Tonton na ang magpapakasal sa kanya, maglalabas sa kanya, sa mundong pinasukan niya. Yun ang pangarap ni April, kahit alam niyang mahirap. Kasi aminin man o hindi, bihira naman talaga seryosohin ng lalaki ang babaeng nasa ganitong trabaho. Pero sa puso ni April, malakas ang kapit niya kay Tonton. Siya ang kinakapitan niyang pag-asa na baka may bukas pa siyang normal na buhay. Pero ang masakit, hindi ganoon ang tingin ni Tonton sa relasyon nila. Si Tonton ay marunong lang manggamit. Alam niya kung paano kausapin si April, paano lambingin, paano paikutin sa kilig, at sa bawat lambing niya may kapalit. Minsan, hihingi siya ng pera kay April. Minsan gadget. Minsan, pambili ng bagong sapatos na hindi naman niya kailangan. Hindi dahil mahal niya si April, kundi dahil alam niyang kaya niya itong utuin. At ang pinakamasama pa, si Tonton mismo minsan ang naghahanap ng customer para kay April. Kapag gipit si Tonton, kunwari, magagalit. Sasabihin niya kay April na wala silang kakainin, wala silang pambayad ng renta, wala siyang pamusta o pangyosi. At kapag umiiyak na si April sa inis at awa, sasabihin lang ni Tonton, text mo yung suki mo, kailangan natin ng pera ngayon. At kapag pumayag si April, nakangiti pa si Tonton. Minsan, siya pa ang nag-aabot ng number sa mga lalaki. Siya pa ang nag-aayos ng oras, lugar at presyo. At syempre, may kickback si Tonton. Sa kada lakad ni April, may parte si Tonton. Parang handler, pero hindi naman talaga. Para site lang. At dahil mahal ni April ang maling tao, bulag siya sa lahat. Sa isip ni April, ginagawa niya iyon para mabuhay, para makatakas balang araw, at para sa kinabukasan nilang dalawa. Pero sa isip ni Tonton, hindi niya nakikita si April bilang pag-ibig. Mas nakikita niya ito bilang pinagkukunan ng pera. At dito na nga konektado ang kwento ng nangyari kay Tonton. Pagsapit ng hapon, kumalat na sa buong barangay ang balita tungkol sa bangkay na inanod sa Bunuan Gazette. At dahil kilala si Tonton Flores sa Urdaneta, mabilis siyang nakilala ng mga pulis. Ngunit kasabay ng pagkakakilanlan ay ang mas mabigat na problema. Wala ang pinakamahalagang taong dapat nilang unang kausapin, si April Maydison, ang nobya, ang huling taong nakasama ni Tonton bago ito mawala. Tinawagan siya ng investigador. Paulit-ulit. Walang sagot. Pumunta sila sa inuupahang kwarto. Sarado. Wala. Tinanong ang mga kapitbahay. Matagal nang hindi umuuwi. Sabi nila. Tinanong ang landlady. Sinara niya yung pinto nung isang gabi tapos hindi na bumalik. Dito na nagsimulang magdikit-dikit ang mga tanong. Bakit nawawala rin si April? Takot ba? Nagtatago? O may alam siya na hindi niya kayang sabihin? Sa patuloy na pagtatanong ng mga pulis, isa-isang lumitaw ang madidilim na piraso ng buhay ni Tonton at April. Kaibigan ni Tonton, seloso yun. Laging nagsisigawan dahil sa mga lalaki ni April. Maraming kaaway si Tonton, sir. Kahit pulis, sinasagot yan. Tinutulungan daw si April maghanap ng customer. Kapitbahay naman ang nagsabi. Noong isang linggo, may dumating na nakamamahaling kotse. Seaman yata. Naghahanap kay April. 2 beses ko yung nakita dito. Mukhang may pera. Nakikipag-away pa nga kay Tonton minsan. Ngunit hindi dito nagtapos. Isang pinsan ni Tonton, nanginginig pa habang nagkukwento. May narinig kami kina April dati, tungkol sa isang politiko. Hindi ko alam kung mayor ba yun o taga City Hall, pero sinabi ni Tonton na may matinding sponsor daw si April. Malakas, may impluensya, at may kaya. Pagkarinig nito ng mga pulis, 2 anggulo agad ang bumangon. Selos, pera,
at 2 tao lang ang lumilitaw sa gitna ng investigasyon. Isang seaman na selos sa relasyon ni April at Tonton, at isang politiko na may pera, kapangyarihan at motibong alisin ang kahit sinong istorbo. Pero hindi pa rin nila alam kung sino ang mas may mabigat na dahilan, ang seaman na handang manapak paglasing at pumutok ang selos, o ang politikong kayang magtago ng kahit anong krimen kapag nainis sa babae. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan mula nang matagpuan ang bangkay ni Tonton Flores sa baybayin ng Bunuan Gazette. Mabagal ang simula ng investigasyon. Paikot-ikot ang mga tanong at wala pa ring matibay na patutunguhan ng kaso. Pero isang umagang tahimik sa Asinggan, Pangasinan, isang eksena ang kumalat sa buong komunidad. Nagulat ang pamilya ng seaman na si Ernesto Erning Calderon nang bigla na lamang dumating ang 4 na pulis sa kanilang bahay. Maaga pa, bagong gising si Erning at wala pang muwang na ilang sandali pa'y magkakadena na ang kanyang mga kamay. "Police, may warrant of arrest kami," sigaw ng hepe habang binubuksan ang gate. Magulo ang bahay, nagmamadaling nagsilabasan ang mga tao at halos mapasigaw ang ina ni Erning sa takot at hiya. Hindi na nagbigay ng paliwanag ang pulisya. Walang tanong, walang diskusyon dahil malinaw ang papel na hawak nila. Akto ng korte, pirma ng judge at pangalan ni Ernesto Calderon bilang primary suspect sa pagpatay kay Tonton Flores. Dahil ganito pala, sa loob ng 1 buwan na paghahanap ng sagot, dahan-dahang lumitaw ang mga piraso ng katotohanang nagturo kay Erning. Sa umpisa, hindi naman talaga magkaaway sina Erning at Tonton. Sa totoo lang, magkumpare ang estilo nila. Parehong mahilig sa babae. Iyon nga lang, ang seaman ay may pera, si Tonton ay wala. Kaya noong unang mga linggo, halos barkadahan ang dating. Si Tonton, mayabang pero pala kaibigan. Si Erning seaman na may pera pero madali lang kausap. At dahil pareho silang nasa mundo ng kalalakihan, natural lang na nagkakainuman sila, nagtatawanan at nagkakasabayan sa mga kwento ng kababuyan. Isang gabi ng inuman, sinabi ni Tonton, "Pre, may irereto ako sa'yo. Class A, malinis, bata, siguradong hindi ka magsisisi." At ipinakilala niya si April May Dizon na hindi man alam noon ni Erning ay girlfriend pala mismo ni Tonton. Pero hindi niya iyon binanggit, hindi niya iyon ipinakita, at lalo niyang hindi sinabi na lahat ng kikitain ni April, hinahati nila. Sa mga unang tagpuan, maayos ang lahat. Maganda si April, mabango, bata at marunong magdala. Si Erning naman na may pera ay hindi nag-iisip kapag may babaeng dumidikit, kaya't hindi na nagdalawang isip si Erning na bumayad ng mahal. Walang tawad, walang tanong. Gabi-gabi may booking, gabi-gabi may pera. At sa bawat gabing iyon, habang mas nalulunod si Erning sa alindog ni April, hindi niya alam na may 2 matang nakabantay. Ang mga mata ni Tonton na binibilang ang bawat pisong pumapasok. Sa kada gabing pinapaligaya ni April ang seaman. Habang lumalalim ang pagdikit nila, nahulog ang loob ng seaman. Hindi na ito simpleng lakad lang. Hindi na ito simpleng bayad pera. Para kay Erning, nagiging totoo si April. Araw-araw siyang kumukuha ng remittance, nag-aabot ng regalo, at nagbibigay ng kung ano-ano. Pinaniwala niya ang sarili na baka may pag-asa silang dalawa. Pero si April, kahit may guilt, ay wala ring magawa. Kailangan niya ng pera. At si Tonton, ang lalaking mahal niya, ang taong nag-uutos, ang taong nagsasabing, "Basta wag mong sasabihin na ako ang boyfriend mo. Gatasan natin yan." At doon nagsimula ang pagkasira ng lahat. Dahil kalaunan, natuklasan ni Erning ang tunay na relasyon. Nalaman niyang si April ay babae ni Tonton, na ang bawat perang inabot niya ay hindi napupunta sa pangangailangan ni April, kundi halos kalahati ay diretso sa bulsa ng batugang boyfriend. At higit sa lahat, ginawa pala siyang tanga. Naloko siya, ginatasan, tinrato na parang ATM. At ang pinakamasakit, kasabwat mismo ang babaeng inakalang minahal niya. At sabay-sabay silang tumutubo kay Erning, si April at si Tonton. At nang malaman ng mga pulis ang buong kwento, ang pagiging parokyano, ang pagkakaloko, ang pera, ang pag-aari, ang selos, at ang pambibiktima, doon nila naunawaan kung bakit si Ernesto Erning Calderon ang numero 1 suspect.
Doon sila naniwalang ito ay hindi lang krimen, kundi paghihiganti ng isang lalaking sinagad ang pasensya at bulsa. Pero hindi rito nagtapos ang mga tanong. Isang tindera sa may crossing ng Urdaneta ang nagbigay ng diretsyong pahayag na noong mismong gabing bago nawala si Tonton, may nakitang itim na SUV na huminto sa gilid at isang lalaking malaki ang pangangatawan ang bumaba para kausapin si Tonton. Hindi pa man niya alam kung sino iyon noong una, pero nang ipakita ng pulis ang litrato ni Erning Calderon, kinumpirma ng tindera na siya nga iyon. Sinundan pa ito ng testigong tricycle driver na nagsabi ring may nakita siyang kahawig ni Erning na nagmamadaling nagmaneho ng SUV papuntang Dagupan bandang madaling araw. Parehong araw, parehong oras, parehong ruta at doon na nagsimulang mabuo ang larawan na hindi na kayang itanggi. Habang tumatakbo ang investigasyon, mas lalo pang naging malinaw ang direksyon ng kaso. Isang CCTV ng gasolinahan sa Calasiao, Dagupan Road ang nakakuha ng pinakamahalagang ebidensya. Ang itim na Toyota Fortuner na bumaybay bandang 3:17 minuto ng madaling araw, oras na halos kapareho ng pagtatapon ng bangkay ni Tonton sa Bunuan Gueset. Mahina ang kuha, grainy, pero sapat para makita ng mga police investigator ang kombinasyon ng plaka. Hindi man malinaw, kaya pa itong basahin pagka-zoom nila sa frame. Kaya agad nilang nirun sa LTO ang numerong kapansin-pansin sa footage at tumama sa isang nirentahang sasakyan ilang gabi bago maganap ang krimen at ang nakapangalan bilang nagrenta, pinsan ng seaman, pangalan Rodel Calderon. Dahil dito, nauna pang dinampot ng pulis si Rodel bago si Erning. Tahimik ang operasyon, walang media, walang ingay. Dinakip siya ng mga pulis dahil siya ang nakapangalan bilang nagmamaneho ng SUV. Sa bahay ni Rodel, mga pulis mismo ang nakakita ng isang pares ng puting gloves na nakasiksik sa ilalim ng labahan. Bibihira ang pulis na mapapatingin sa ganoong bagay. Pero may isang bagitong investigator na napakunot noo at nagtanong, "Boss, bakit may gloves dito? Ordinaryo ba ito sa kanila?" Sinuri ng mga pulis ang loob at labas at napansin nilang may bahagyang mantsa ng kulay kalawang sa bandang gilid. Posibleng dugo, pero hindi na nila kailangan i-claim iyon. Ang mahalaga, ang gloves ay hindi pang trabaho at kahinahinala ang pinagtataguan nito. Dinampot nila ito bilang ebidensya. Sa pag-check ng mga pulis sa sasakyan ni Rodel, napansin nila sa likod ng SUV ang mga bakas ng paghila. Parang may hinatak na mabigat na bagay. Hindi nila sinabi kung ano, pero inireport ito sa blotter bilang obserbasyon. Habang pinoproseso pa ang lahat, dumating ang isang bagong impormasyon. May dalawang saksi na nag-ulat na nakita nila si Rodel at si Erning magkasama noong gabi bago nawala si Tonton. Parehong lasing, parehong may tensyon, parehong may binabalak. Pag-upo ni Erning sa interrogation room, wala siyang ideya na nauna nang bumagsak ang pinsan niyang si Rodel at hindi niya alam na ang police investigator ay may hawak ng matibay na linya. "Ernesto," sabi ng lead investigator, "umamin na ang pinsan mo." Nag-angat ng ulo si Erning. Parang tumigil ang mundo niya. "Umamin?" Bulong niya. Dinugtungan ng pulis. "Nakita namin ang Fortuner sa bahay niya. Nakita namin ang gloves. May testigo na nagsabing magkasama kayo. At may CCTV pa sa gasolinahan na tumutugma sa oras ng pagdaan ng sasakyan." At doon, inilatag ng pulis ang pinakaimportante. Ang pinsan mo mismo ang nagsabi, ikaw ang unang pumalo. Siya ang humawak sa braso ni Tonton. Ikaw ang nag-utos at dalawa kayong nagbuhat sa katawan papunta sa dagat. Hindi namin kailangan ng DNA, hindi namin kailangan ng soko. Sabi ng pulis, may CCTV, may testigo, may sasakyan, at may pag-amin ng pinsan mo. Dumulas ang unang tunay na pag-amin ni Erning sa narinig niya sa pulis. "Sir, hindi namin intensyon patayin, pero napalo ko ng mas malakas kaysa sa dapat." Tumulo ang luha niya. Ngunit hindi iyon awa. Iyon ay pagbagsak ng isang lalaking napuno ng selos, galit at kahihiyan. "Si Tonton, sinungaling yon," bulong ni Erning. "Niloko niya ako. Pinaglaruan kami ni April. Ginatasan kami. Ginawa akong tanga. Pero bakit liabi di tubo ang ginamit mo kung ayaw mo siyang patayin, Ernesto?" Tanong ng pulis. Hindi na sumagot si Erning.
tumangulang ng mabagal. At doon na alam ng investigador, torture ang nangyari. Malakas, marahas, walang awa. At pagkatapos, itinapon nila sa dagat para walang ebidensya. Pero hindi sumang-ayon ang anod ng pagkakataon para sa kanila. Sa huling bahagi ng investigasyon, isang bagay pa ang inamin ni Erning. Ayon sa kanya, si April May Dizon ay hindi nawawala. Siya mismo ang nagtago dito. Nangyari raw ito matapos ang kaguluhan at pagpatay kay Tonton. Dahil takot si April at wala siyang mapuntahan, kinuha siya ni Erning at dinala sa isang rest house sa Baguio, pagmamay-ari ng isang kaibigan niya sa barko. Doon niya itinago ang babae. At sa loob ng ilang araw, sa pilitan niya itong inaangkin dahil sa galit at pagkalito sa buong sitwasyon. Hindi rin tumagal ang tago-taguan. Sa follow-up operation ng Urdaneta Police, gamit ang huling text at tawag sa cellphone ni April, natunton nila ang lugar kung nasaan ang babae. Sa ilalim ng batas, malinaw ang naging tungo ng kaso. Article 248, murder haharapin ito ni Erning at ng pinsang si Rodel dahil sa marahas, planado at sabay na pananakit na nagresulta sa pagkamatay ni Tonton. Parusa, reclusion perpetua hanggang habambuhay na pagkakulong. Article 267, kidnapping and serious illegal detention. Ito ang kaso ni Erning sa pagtago at sa pilitang pag-angkin kay April May Dizon. Article 296, use of armed men or accomplices. Pinalalakas nito ang hatol dahil dalawa silang gumawa ng krimen. Pero ano ba talaga ang katarungan? Kung iisipin, oo, niloko si Erning. Ginatasan siya, ginamit, pinagkunan ng pera. At ang pinakamabigat, pinaiikot siya ng dalawang taong akala niya ay kaibigan at minamahal niya. Pero sa kabilang banda, hindi rin tama ang ginawa ni Tonton. Ginamit niya si April. Ginatasan silang dalawa. Pinaglaruan ng damdamin at pera ng seaman na hindi naman lumalaban. Kung tutuusin, si Tonton mismo ang naghulma ng sariling kamatayan dahil sa panlilin lang, pagmamalabis at pagkagahaman. At si April, babae lang na naghahanap ng paraan para mabuhay. Hindi perpekto, oo, pero mali rin na ginawa siyang laruan ng dalawang lalaki. Kaya sa dulo, kapag ang isang taong niloko, ginamit, pinagkaperahan at pinagtawanan at bumigay, sino ba talaga ang may sala? Ang nagalit dahil ginamit o ang manggagamit?